Jum'ah Mubarak sa inyong lahat. Welcome sa ating programang The NCMF Updates. Ako po ang inyong lingkod, si Commissioner Yusuf Mando, ang host ninyo dito sa NCMF TV sa ating programang NCMF Updates. Kami po ay nandito upang ipaabot sa inyo ang aming taus-pusong pagpapahayag, pagpapaabot ng mga impormasyon at makabuluhang mga programa ng ating komisyon sa loob at sa labas ng National Commission on Muslim Filipinos. Welcome po sa ating programa. Sumama po kayo at makilahok po kayo sa pamamagitan ng pagko-comment, pag-share at pagtatanong kung meron kayong mga gustong linawin sa ating programa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Luzon, Visayas at Mindanao. Ang aming taus-pusong pagbati ng kapayapaan, pagpapala at biyaya ng Allah saan man kayo naroroon, sa atin mga kababayang OFWs sa Middle East at saan mang dako ng mundo. Kami po ay nagpapabot din ng aming panalangin ng inyong tagumpay, ang inyong kapanatagan, kasama na po ang aming dua or prayer para sa inyong mga pamilya. Sa atin pong programa ngayon, ikatatlong episode ng NCMF Updates. Inanyayahan namin po kayo muli panoorin at ibahagi at makibahagi po sa aming pag-uusap. Hindi po ako nag-iisa. Meron po tayong special guest from Cotabato. At hindi po ako magpatumpik-tumpik. Ipapakilala ko po sa inyo ang aking guest. Walang iba kundi si Hadja Aida Siddiq. Magpapakilala po sa inyo upang maiparating niya ang kanyang pagmamahal at pagpapahalaga sa inyong lahat po. Ma'am Aida, welcome po sa ating programang NCMF Updates. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for having me here, Sir Com. No? It is really a great pleasure na ako po ay nakasama ninyo sa araw na ito dito sa ating programang NCMF Updates. No? And of course, ako po ay nagpapasalamat sa ating butihing secretary, no other than Attorney Giling Mamunjong, no, sa sa inyo po, no, dito sa napakagandang programang ito ng NCMF, which is NCMF Updates, na kung saan ay sa pamamagitan nitong programa ninyong ito, programa nating ito, no, na makikilala tayo, malalaman ng ating mga Muslim constituents kung ano-ano nga ba yung mga programa natin dito sa loob ng NCMF at ano nga ba yung mga services na maibabahagi natin sa ating mga Muslim constituents. Salamat po Ma'am Aida at sa inyong pag-unlak sa ating invitasyon sa araw na ito, araw ng Jum'ah, mabaraka at mabiyayang araw. Ang aming pong taus-pusong pagpapasalamat kay Secretary Attorney Giling Mamunjong ng ating komisyon sapagkat binigyan po niya tayo ng pagkakataon upang maging bahagi ng pagpapaabot ng mga programa at serbisyo ng ating komisyon para sa ating kababayang Muslim Pilipino, ganon din po sa ating kababayang Pilipino. Huwag po kayong aalis, magbabalik po ang NCMF Updates. Welcome back po sa ating programang NCMF Updates, ang napapanahong programa ng National Commission on Muslim Filipinos para po sa atin lahat. Kagaya ng sinabi natin po, marami tayong mga magagandang mga usapin na pag-usapan at panahon na rin po mismo personal ang ating panauhin ngayong araw, si Ma'am Aida Siddiq po, sapagkat alam po natin kung gaano kahektik at karaming programa ang kanyang office. At minsan po na ipabahagi po natin ito at napapahayag natin sa ating social media platform. Ngayon po gusto kong mismo siya ang magbibigay. Ano po ang kasalukuyan programa ng inyong office, ma'am? Actually, as we all know, no,
ang National Commission on Muslim Filipinos ay government agency mandated to promote and develop the cultural tradition and institution of Muslim Filipinos, no? As of now, may mga activities tayo through partnership with our partnership and collaboration and coordination with the LGUs, PLGUs, and other line agencies, no, concerning our Muslim Filipinos, no, for the benefits of our Muslim Filipinos. Kung ano-ano ba yung mga pangangailangan ng ating mga Muslim constituents, no, na pwede nating matulungan na magkaroon tayo ng assistance for them through collaboration and partnership with other line agencies. Salamat po, at napaka-importante ang collaboration, at ang ating office po ay talagang napakaraming mga partners and stakeholders sa atin mga kababayan. Bago po tayo magpapatuloy, ma'am, gusto ko batiin ng ating mga kasama nanonood, si Sheikh Muhammad Nur Sawato po, si Alia bint Omar Ibrahim, of course, ang ating butihin kaibigan, kapatid na pinuno ng ating mga kamusliman, lalo na sa da'wa, si Brother Fahad Tambara. Of course, ang ating attorney, si Ma'am Attorney Nasiba GD Diron, isa pong masugid na Muslim leader, nagkataguyod ng karapatan at mga welfare, well-being ng ating Muslim communities, lalo na sa Mindanao naman. Muli po, pag-usapan po natin tungkol doon sa mga activities, kasi minsan na rin ako bisita, kasama ko po si Secretary noong nakaraang taon, kung gaano karaming activities ang inyong office sa Region 12, at nakita po natin ang ganda ng cooperation at pakikipag-ugnayan ninyo sa LGUs. Pwede ibalita mo sa atin mga kababayan ang kontribusyon ng LGU ng Gensan at kung ano ang ginawa nila doon sa inyong programa sa NCMF. Dahil alam po natin, ang NCMF po ay medyo may challenge po pagdating sa funding at sa pananalapi. Ang ginawa po natin ay makipag-ugnayan po tayo sa iba't ibang sangay ng pamahalaan, lalong-lalo na sa mga LGU. I-share mo po sa ating mga kababayan. Actually, as what I said a while ago, no, ang NCMF talaga, ang mandato naman talaga ng NCMF is yung isa sa mga programa niya talaga is yung partnering with our LGUs, no? Just like in NCMF General Santos City, and dati po doon ako sa LGU as provincial director, no. So with our time, medyo maganda, maayos yung ating collaboration, networking with CSOs, NGOs, no, and of course with the LGU Gensan, na kung saan ay napakarami po ng mga programa ng LGU Gensan towards our Muslim communities, no. Isa na po yung ating mga ordinances for the halal, yes, which importante is, po yung city ordinance. Yes po, no, ordinances on the halal, and then meron din pong ordinance ang local government ng General Santos City regarding po dito sa at Sharia Atas Bityara, na kung saan ay nagsisettle po tayo amicably ng mga disputes, no, ng ating mga Muslim constituents. At hindi lamang sa Gensan itong nakikater nitong program na ito, kung hindi sa even those mga neighboring provinces and municipalities na kung saan ay nakikita po nila, no? Itong pong Sharia Atas Bityara, ito po ay creation ng city ordinance na sa inyong LGU. Yes po. Ito po ay creation or established through City Ordinance number 55 series of 2018, wherein naka 5 years na po kayo. Yes po. Wherein NCMF is part of the consultative body, no? Consultative body as vice chair, no? Napakahalaga po yung sinabi ni Ma'am Aida, sapagkat sa ibang mga LGUs kung saan may mga dispute ang ating mga kababayang Muslim, ngunit hindi po ito na-address ng LGU sapagkat hindi tayo rekognisado doon sa kanilang pamamahala. Ngunit kaya nga gusto ko bigyang highlight yung kung gaano ka lakas at kung gaano ka epektibo yung collaborative effort ng NCMF 12 under the leadership of our, of course, itong naging PD natin sa Gensan. Yes, at nasaksihan po natin yung halal lane. Meron po mga malls. Actually, ito po ang kauna-unahang narinig ko
maliban doon sa Davao City. Itong mga malls na meron silang special halal lane. Alam nyo po, sa ibang bansa kung saan malakas ang programa ng halal, may segregation po. Meron silang section for haram, meron silang section for halal. Ngunit dito sa ating NCMF Region 12, meron din po. Pwede i-share mo sa atin po kung ano ang mga malls na ito. Yes, totoo po yan. So, no? Kasi just last month, I have been in Malaysia, no? And then I have seen kung gaano ka-importante, no? Yung halal sa kanila, no? And then dito sa atin, actually, I think sa City of General Santos, yung nagkaroon ng creation ditong Ordinance number 7 series of 2017 and Ordinance number 19 series of 2022 just recently, bago lang which provides for the mandatory halal lanes and Islamic prayer rooms for our Muslim constituents, no, in General Santos City. And alam niyo po ba na 3 mall in Jensan ang compliant with the halal lanes and provision of prayer rooms, no? Yung ating KCC Mall of Jensan, Robinson Mall, at saka yung SM, no? Yung 3 mall na yan ay compliant po sila sa halal lane, no? Kumbaga, meron po silang sariling yung nilalagakan ng may space halal. Yes, para sa mga halal. May space ho siya para doon sa halal. Napakaganda po dahil alam ninyo ang atin mga kababayan, lalo na pag hindi masyadong alam kung saan ang seksyon ng halal. Isa-isahin pa po nila ito at sila po mismo ang maghanap kung saan may halal products. Gusto man natin i-promote at bigyan halaga, ngunit sa ibang mga malls po ay kailangan dumaan ka muna, napabili ka doon sa mga hindi naman halal. Of course, discretion po ito ng atin mga kababayan, ngunit maganda po sana itong masundan at ma-emulate sa ibang mga communities kung saan ang ating mga LGUs ay maging partner ng mga Muslim communities. Of course, kung nandyan po ang NCMF nawa, ay magawa din po natin ito kasi isa po ito sa pagbibigay ng halaga sa mga consumer. Alam niyo na naman po, nakasalalay yung establishment ng isang, ang existence ng isang establishment doon sa patronage ng community. So, ang Robinson Mall po, isa lang ba ang Robinson doon? Yeah, isa lang po yung At Robinson Mall. At tapos KCC Mall po, marami din itong mga branches sa iba't ibang lugar. Nawa po, masundan po natin kung ano ang ginawa ng NCMF 12 dahil sila po ang nag-spearhead. At of course, ang SM Smart po, ang SM Mall ay kahit saan po ito nandoon. Meron na po tayong model mall sa Jensan. Sana masundan ito ng ating mga Muslim communities kung saan nandoon sila. Of course, hindi lang ito pwedeng gawin ng isang tao o isang office kung hindi collaborative effort din po. Yun nga po yung sinasabi natin, Com, no? Paigtingin natin yung collaboration natin with the LGU. We know the fact na sa atin, no, yung programa natin in halal ay hindi ganun katindi, no, hindi ganun kabigat yung ngipin ng NCMF, no. But pagka tayo ay nakikipag-collaborate, nakipag-partner with our LGUs, lalaki at lalapad yung ating programa for the halal at yung pangangailangan ng ating Muslim constituents ay matutugunan ito, no? Kumbaga pa ang LGU will going to issue an ordinance kagaya ng ginawa ng LGU General Santos City, no? Wherein nakikita natin yung support niya sa Muslim constituents, and I think other LGUs will going to replicate this program for the benefits of our Muslim communities. Mashallah, no? Mashallah. Ang ganda ng sinabi ni Ma'am Aida. Ako po ay natutuwa at ito po ang gusto natin mangyari, ma-emulate. Kailangan lang natin gumawa ng hakbang mula sa mga Muslim community. Hindi po ito kaya ng isang grupo lang at hindi po pwede yung barang kanya, hindi namin trabaho sa inyo yan. Dapat ang Muslim po kahit saan lugar ay may pagkakaisa. At ito po ang dahilan kung bakit magkakaroon tayo ng programang ganito para ma-harmonize, ma-collaborate at ma-engage natin ang iba't ibang mga Muslim sa iba't ibang lugar para maging bahagi tayo. Isa po sa mandato ng ating office ay maging bahagi tayo. The law ensure us to become partners in nation building. Yes. So with that po, mag-break lang po kami. Huwag kayong alis, babalik po ang NCMF updates.
Welcome back po sa ating programang NCMF Updates. Inimbitahan po namin kayo upang makibahagi at mag-comment po kayo sa ating programa para mapansin, mabigyan natin ng karampatang kasagutan sa abot ng aming makakayanan. Babatiin ko po ang ating mga masugid na taga-subaybay, si Jasmine Haji Sirad watching, si Maestro po watching, si Marksman watching, kagaling pa po ito ng Mindanao. Ang aking kaibigan Matalik at isang halal advocate, si Alex Sultan is watching also. Of course, ang ating butihing Dr. Abdul Hanan Emtago ay salamat po sa panonood at pagsusuporta sa ating programa at sa pagtatangkilik ng programang NCMF Updates. Ang NCMF Updates po ay social platform ng inyong lingkod, ang inisyatiba po ng Office of the Spokesperson. Ang ating pong kasama dito ay bagong talagang Deputy Spokesperson ng NCMF sa SOC Sergeant. Kaya po minabuti natin siyang bigyan ng pagkakataon sapagkat gusto natin makarinig at maibahagi din niya sa atin yung mga upcoming programs and activities ng kanyang region alinsunod dito sa ating mandato. Alam niyo po, for the longest time, hindi tayo naririnig nagpapahayag ng mga ibang programa ng ating tanggapan sa ating mga kababayan. Kaya nakilala po tayo doon sa OMA Certificate, sa translation at sa HUDs na kung minsan may mga issue na kailangan natin maipaliwanag. Kaya po, minabuti natin sa pamamagitan po ng ating kasalukuyang leadership ni Secretary Giring Mamunjong, nakapagsimula po tayo ng ganitong programa upang mararamdaman tayo hindi lamang sa HUDs o sa translation o sa certification, kung hindi sa mga programa din po na mapakinabangan at maaring ma-avail ng ating mga kababayan sa kanilang buhay bilang mamamayang Pilipino at bilang Muslim, na kung saan ang ating National Commission on Muslim Filipinos is the only national government agency mandated by law to preserve and develop the culture, traditions, and well-being of the Muslim Filipinos. Kaya po, ngayon po ang panahon, magtulungan tayo, magkaisa po tayo upang isulong ang ating kailangan sa bansang ito, dahil ang ating pamahalaan po ay binibigyan tayo ng opportunity upang gampanan ito. Muli po ang ating pag-usapan, ang mga upcoming activities at programa ng NCMF 12. Nandito po ang ating Deputy Spokesperson, si Hadja Aida Siddiq po. Yes, thank you so much, Com, no? Tama po yun. At ako po ay nagpapasalamat ng malaki. At nadagdagan po yung trabaho natin, no? Being the deputy spokesperson, no? Parang napakalaking trabaho talaga yan, Com, no? Na kung saan ay tayo ay bahagi doon sa pagsasisiwalat, doon sa pagpapaabot sa ating Muslim communities. Kung ano-ano nga ba talaga yung magagawa natin for them, no? So, malaking pagkakataon ito na kung saan ay ibinigay niyo po, no, sa atin, no, upang sa ganun ay tayo ay mapakinggan, marinig at maintindihan ng ating Muslim communities kung ano nga ba yung mga programa natin, no? And of course, Com, ang nakikita po natin dito, no, minsan hindi natin alam ano ba talaga ang kakailanganin ng ating mga Muslim communities, no? Yes. So in some of my speaking engagement, lagi ko pong sinasabihan na kayo po yung kinakailangang malaman natin, manggagaling po sa inyo kung ano yung pangangailangan ninyo, no? Kasi ang NCMF ang nag-i-intercede, no? Kumbaga, si NCMF ang tulay papunta sa ating national government, yes, especially sa Office of the President, upang maiparating ni NCMF kung ano yung pangangailangan ng ating mga Muslim communities. Now, kung hindi po ninyo sasabihin, kung hindi nyo po ipaparating sa atin kung ano yung pangangailangan, maaaring hindi po natin alam, no, kung ano-ano yung mga pangangailangan ng ating Muslim constituents. That's why for now, no, isa po doon sa mga programa ng ating NCMF ay yung promoting halal awareness, which is isa po yun sa mga ginagawa natin sa ngayon, yung raising understanding on halal through forum, through
meeting, seminars na kung saan tayo ay naiimbitahan sa mga programa na rating natin kung ano ba ang kailangan natin sa halal, no? Kung ito ba ay para lamang sa pagkain, no? Wherein ang halal is not only for food, no? Tama Especially yung lifestyle natin ng mga Muslim, no? Kailangan maintindihan. Kasi ang akala ng mga kababayan natin, ang halal lang kapag walang pork o walang baboy. Yes, opo. Marami pa pong aspeto ang pagiging halal. Patuloy niyo po, ma'am. Yeah, yun po, no? Just recently, tayo po ay naimbitahan being speaker, no, on the Student Power Conference 2023. Ito po ay grupo ng mga estudyante na kumukuha ng tourism, no, sa Joji Ilagan International School, na kung saan ay tayo po ay nagsalita patungkol doon sa mga programa ng NCMF regarding halal, no? Kaya doon atin pong na-enlighten yung ating mga estudyante about sa program ng NCMF on halal, no? Very important po ang awareness sa halal dahil alam nyo ang opportunity na maibus natin yung halal industry sa ating bansa. Mismo ang ating mahal na Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ang naghikayat at nagsasabi na suportahan at paigtingin pa ang programa ng halal industry sa ating bansa. Bukod sa nakakatulong ito sa ekonomiya ng ating bansa, nagbibigay din ng opportunity para sa atin mga kamusliman. Si Secretary Attorney Giring Mamonjong din nagsabi na kailangan ang mga Muslim ay ma-encourage at mabigyan ng opportunity upang magkakaroon ng halal products. Tayo naman sa NBank, sinusuportahan natin ito at nawa masimulan na natin ang mga programang pagkakaroon ng kooperatiba upang mapalakas. We suggest even to the cooperative groups na we are not only asking them to have a one town, one halal, or one town, one products. It should be one cooperative, at least one halal product. Yes. Sapagkat ang pinag-usapan sa halal, may mga issue, dapat huwag tayo mag-focus doon sa mga untowards. Mag-focus tayo kung paano tayo mismo mga Muslim community ay makaproduce tayo ng produktong halal. Yeah. Dahil yun ang kinakailangan natin. Kailangan din po natin muna kilalanin ang ating mga taga-subaybay po, ma'am. Si Junin Sirad po, mabuhay po tayo. Si Maestro po at saka si Jim Hard Bulalin Martinez is watching. Bai Donesa Mamalo Uto watching. Nora Isa Alpa Haji Ali watching din po na sumusubaybay sa ating programa. Hadja Sakira Makapudi watching. Ito po ay laging sumusuporta. Ang atin din pong Regional Director si Muna M. Guro ng Caraga NCMF watching din po. Mabuhay po kayo, RD. At sa lahat po ng ating mga kababayan, si Nori Ampang Batara ay binabati din natin. Si Salman Di Ali watching po. At sa lahat po ng mga kababayan natin nanonood, nawa po sa mga darating na panahon, makipag-interact po kayo sa atin mga resource person para magkaroon tayo ng ugnayan at mararamdaman din po ninyo na kami po ay nagbibigay ng halaga at kami mismo sa komisyon ay mandato po namin ito upang tingnan, i-oversee at susuportahan yung atin mga pangailangan. Hindi lang po natin mapapangako no to kakaagad-agad natin maresolba. Ang mahalaga po ay nandito po ang NCMF, tagapamamagitan sa kagaya ng sinabi ng ating guest, si Ma'am Aida, tayo po ang maging facilitator ng ating mga kababayan upang maiparating natin sa kinaukulan sapagkat yan po ang isa sa mga mandato ng ating office. Of course, si Asmin Abdullah, si Salman Ali, alhamdulillah, watching from Cotabato City. Sa buong bansa po at sa buong mundo ang ating mga taga-subaybay na sumusunod at nagsumusuporta po sa atin. Bago po kami magpapatuloy, magbe-break po muna kami saglit.
welcome back po sa ating programang NCMF Updates. Nagpapatuloy po kami. Marami po tayo dapat pag-usapan at habang nandito po ang ating panauhin, si Ma'am Aida Siddiq po, gusto ko pong bigyan niya ng pansin yung binanggit natin kanina, cooperatives. Kasi itong buwan na po ito ay cooperative months. Ma'am Aida. Yes, tama po yun, no? Ngayong buwan na ito ng Oktubre ay celebration of 2023 Cooperative Month, no? Wherein sa atin po sa Soc-Surgeon area, no, tayo po ay nag-celebrate nito, and then meron po tayong inatinan na CSO's Forum wherein we enlightened our Muslim leaders about Muslim cooperatives. And upcoming din po yung programa ng NCMF doon sa cooperative mosque, no? Mosque cooperative. Isa po ito sa mga programa na isinusulong natin na kung saan ay magkakaroon ng cooperative ang ating mga mosque, no? Yung ating masjid, no? Alam natin na sa community, maraming nakapalibot diyan na mga Muslim diyan sa isang mosque wherein gagawin natin silang cooperative, no? So yun yung isa sa mga programa na isinusulong ng ating NCMF ngayon. Very good. Maganda po yung sinabi ni Ma'am Aida. Babatiin ko po ang ating butihing director ng BPCR, Bureau of Peace and Conflict Resolution, watching, Chair Tosani de Rogongan. Babatiin ko rin po ang co-chair ng MCC Pasig, si Nor Aisa Apa Haji Ali, at si Amin M. Abdullah po, at pasalamat po kami sa inyong lahat, at nawa one day kayo naman po ang uupo dito sa tabi ko upang magbahagi rin po kayo ng inyong mga programa. Alam ko po ang mga iba't ibang bureau directors at regional directors, napakarami po kayong programa. Gusto po natin bigyan ng pagkakataon mai-highlight, maiparating sa buong bansa at sa buong mundo na kayo dyan ay hindi natutulog, hindi nagpapahinga, kung hindi nag-iisip po kayo ng mabuti para sa kapakanan ng ating constituents dito sa NCMF at sa labas ng NCMF. Muli po ang aming taos-pusong pagpapasalamat sa inyo dahil kayo po ang aming bida. Ma'am, ano pa ba yung ibang mga activities? How about this Sharia? Yeah. Pero bago yan, no, mayroong nagpapa-shoutout dito, po, no? Baka mamaya sabihin nila sa akin, hindi mo man lang pinansin, gusto no? ko po bigyan kita ng pagkakataon, i-shoutout mo, batiin mo yung mga kilala mo nandyan. Yeah. At mga hindi, wala po dyan. Nandito po, no, nagpapa-shoutout si Ma'am Asmin M. Abdullah ng General Santos City, no? Nanonood siya. And of course, yung ating personnel from NCMF General Santos, Miss Ruslaini Ali and Musmar Mamad, and of course kasama din dito si Alum Todiga, no? Nagpapa-shoutout po sila, and sa lahat-lahat po ng nanonood sa atin sa araw na ito, magandang umaga sa inyong lahat, and panuorin nyo po itong programa na ito dahil dito po nyo malalaman kung ano po yung mga ginagawa ng NCMF. At sa kayong hindi po nakapanood ngayon, babatiin ko na kayo kasi alam ko yung ibang hindi nakapanood ngayon, papanoorin din nyo po ito dahil kung hindi nyo pinapanood, na-miss ninyo ang opportunity na binibigay namin sa inyo ng libre. Kaya kahit hindi po kayo nakapanood ng live, i-share po ninyo para mapanood din po ng ibang mga kapatid natin na uhaw sa magandang balita at sa mga activities na gusto nilang marinig mula sa NCMF. Yes. Hinihikayat namin ang mga opisyal ng NCMF makibahagi, may pagkakataon po para sa inyo. At sa atin naman mga constituents, makibahagi rin. Kung meron kayong naisip na may kakulangan kami, sabihin ninyo po para maintindihan, malaman namin, para maipaabot natin sa kinaukulan po. What else po, ma'am? Gusto ko pong samantalahin ito. Lubusin, ano pang meron dyan na programa? Yeah, just recently, no, I just want to let you know, recently nagkaroon po tayo ng on-site halal audit, no, sa dalawang HCBs natin na applicants for the renewal of their halal certification, no. Ang MINHA or the Muslim Mindanao Authority ng General Santos City, and yung MMHCB na matatagpuan sa Cotabato City. Just recently nagkaroon po tayo ng halal audit with their
sa mga companies, kasama po yung companies na kung saan ay na-certify po nilang halal. Ito yung isang mga issues and struggles na nakita natin, no? Na alam natin na yung mga maraming mga fictitious na mga halal logo na nakikita natin sa market. So isa siguro ito sa mga pagtutulungan natin kung paano ma-eliminate ang ganitong mga bagay na kung saan ay nakita natin na tawag dito, pag-cheat sa atin, no? Sa ating mga Muslim communities na kung saan ay naglalagay ng mga fictitious na mga halal logo sa halal chicken, no? Alam nyo, hindi lang fictitious halal logo. Fictitious halal certified product. Yun ang delikado. Kasi maano tayo, ma-scam tayo. Meron halal, pero ang laman, hindi halal. Hindi halal. Pa-shout out sa idol natin, si Nuruddin Kuwait mula sa Da'wah Group. Ito si Nuruddin Kuwait, sa halal din ito. Yes, active na active. Isa po yung ano nila, certifying, isa po yung ano nila na inaudit po natin, no, sa Cotabato City. And so now, nandito na po yung report ko, nandito na sa central office, and hopefully lalabas yung kanilang kung ano man yung lalabas doon sa nakita doon sa aming tawag dito sa audit, no? Brother Nuruddin, nagre-report po si Mama Ida. Kaya maraming salamat po. Nawa ay magkakaroon pa po tayo ng mga sunod-sunod na pag-update sa inyong lahat. Huwag po kayong mag-alala. Welcome po kung sino ang may gusto at kung sino ang may mga gustong iparating sa ating mga kababayan. Ang programa po natin ay para sa lahat. Mula po sa National Commission on Muslim Filipinos, bibigyan po natin ng opportunity marinig ang ating mga leaders nandito. At kahit po hindi mga galing sa NCMF, as long as you are doing your best for the welfare and for the benefit of the Muslim Filipinos, welcome po. In fact, by the way, ma'am, gusto ko pong papaalala sa iyo, gusto ko malaman yung mga partners ninyo doon sa Gensan at sa Soxargen kung saan napakalaking tulong po ang ating mga non-Muslim partners. Bibigyan po natin yan ng recognition, inshallah. Through this program, makuha namin po yung inyong mga nominees para bigyan natin ng recognition mula sa NCMF. Nang sa ganon, maka-encourage tayo ng mga partners na makibahagi sa ating programa. With that po, gusto ko mahingan na lang huli natin pahayag si ma'am. Kasi gusto ko pa siya makausap ng matagal, pero Friday po ngayon, para ang ating mga kababayan ay may panahon para magkakaroon siya ng preparation para sa Jum'ah prayer. Hindi po namin kayo masyadong pahabain dito sa ating programa. Yung ating last, pero magsasabi ka kung ano pang hindi ko nakalimutan. Okay. May panawagan na lamang po ako siguro, no, regarding doon sa mga upcoming activities ng Soxargen, no? NCMF Soxargen, wherein ang ating Sharia, second batch of our Sharia training, which will gonna be held at General Santos City and Cotabato City, no? 'Di ba? Recently may nagkaroon na tayo ng first batch, and alhamdulillah we're having second batch na naman ngayon in partnership of course ng ating Supreme Court of the Philippines, no? And then ito yung pinakaano dito, dahil maaga pa lamang ay magkakaroon na tayo nitong programa ng preparation for our Hajj 2024, no? Dahil ito recently nagkaroon tayo ng medyo ano lang naman issues regarding dito sa Hajj, kaya this year inaagahan po, no, maagang-maaga yung preparation natin upang sa ganun ay kung hindi man siya perfect, for at least magiging maganda hopefully inshallah ang magiging programa natin sa Hajj. Salamat po, ma'am, at napakaganda po ang ating narinig mula sa ating panahon ngayon. Babatiin ko po, huling pasada na po ito kay Brian Yusuf at sa aking asawa po nanonood, si Normala Ismael, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay ngayong araw. Naman po sa susunod pang programa ay antabayanin niyo po dito sa ating programang NCMF Updates sa pamumuno po under the leadership of our good Secretary Giring Mamunjong. At ang ating pong NCMF TV ay ilunsad po. Doon po natin matutunghayan. Kung meron kayong mga idea, mga kuro-kuro gusto niyo iparating, as long as meron tayong ma-share na makabuluhan at mapakinabangan ng ating mga kababayan, welcome po. At mag-suggest po kayo kung ano ang mga nakikita ninyo. Narinig nyo, humingi po kami ng paumanhin kung hindi lahat. Kung hindi namin kayo lahat mabati, alam ko po napakahalaga yung pagkakataon inukol ninyo sa amin. Allah knows na talagang
pinapasalamatan po na yung parting words po bago tayo mag-end. Yeah, bago po tayo mag-end, gusto ko pong pasalamatan, Com, no? Unang-una, yung ating pagkakataon natin sa araw na Yes ito, po, no? Na yes nandito po. tayo ay napapanood, tayo ay naibahagi natin kung ano yung mga programa natin sa NCMF, lalong-lalo na sa NCMF Soc Surgeon, no? Gusto ko pong batiin ang aming bagong OIC ng NCMF Soc Surgeon, si Attorney Gapor Kitwar, no? Ang lahat po ng kawani ng NCMF Soc Surgeon, NCMF General Santos, NCMF Field Office ng Coronadal City, because NCMF Soc Surgeon ay meron po tayong dalawang offices, no, yung provincial office sa Jansan at saka yung field office ng Coronadal City. At yun po, no, ang aking said family, sa lahat-lahat po ng kawani ng NCMF Soc Surgeon, magandang araw po sa ating lahat at naway tayo po ay magtrabaho na manggagaling sa ating puso, no, yung trabahong sincero, upang sa ganun ay mahibahagi natin sa ating mga Muslim constituents kung ano nga ba yung mga makakabuti at maitutulong ng ating ahensya para sa kanila, no? Kagaya ng sabi natin, kinakailangan we should work together for the benefits of our Muslim community. Dahil trabaho ko, ibadah ko. Maraming salamat po, Ma'am Aida, sa magandang binahagi mo sa atin mga tagapanood. At ako po ay taos-pusong nagpapasalamat. Jum'a po ngayon, mag-prepare na po tayo ng ating pagsasambayang ng Jum'a. Hinihikayat namin kay lahat, gawin lahat ang kabutihan. Dahil pag ginawa mo itong kabutihan, mawala po ang kasamaan. Kaya with that, we pray for global peace, especially on what is going on in Palestine. Nawa po ay bigyan tayo ng hidayah, bigyan tayo ng rida ng Allah at palakasin pa tayo upang ma-please magawa natin ang lahat ng pinag-utos sa atin. Muli po ang inyong lingkod, si Commissioner Yusuf Mando. Hanggang sa muli po. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.